Itutuloy po natin ang ating pagbasa sa salita ng Diyos sa Matthew chapter 1, verse 18 hanggang verse 25. Ang ating pong tema sa gabing ito ay ang kapanganakan ng hari. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungan siyang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa'y lalaking matuwid, ay ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya'y manganganak na isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak na isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ng Diyos. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkatulog at ginawa niya ang ayon sa ipinagutos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa. At hindi nakilala siya hanggang sa mapanganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Manalangin po tayo. O Diyos, yung pong inyong intensyon at layunin sa aming pagbabasa ng iyong salita na ipinahayag mo na ng una pa. Ang napakadakilang doktrina ng pagkakatawang tao na Hesukristo na aming Panginoon sa pamamagitan ng mahimalang kapanganakan ng isang birhen ay magturo sa amin ng dakilang aral sa pananampalataya, sa pagpapakumbaba, sa pagsunod kay Kristo, at sa pagtutulong-tulong upang ang Ebanghelyo ay makarating sa mga taong hindi pa nakapakinig ng salita ng Panginoon. Ihanda mo ang aming isip at ang aming puso. Sa iyo ang kapurihan at pasasalamat namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang titulo natin sa gabing ito ay ang kapanganakan ng hari. At ipagpapatuloy natin ang pangangaral kaninang umaga. Kanina ay pinag-usapan natin na sa pagtingin sa talaang kanan ng hari ay nagkaroon ng ating Panginoong Hesukristo ng karapatan sa trono ni David. Sa gabing ito ay titignan natin kung paano ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kasaysayan ng mga kaharian, minsan hindi laging dugo ang nagtatakda kung sino ang uupo sa trono. May mga pagkakataon na ang isang tao ay naging hari, hindi dahil sa siya ay pinanganak bilang tunay na anak, kundi dahil siya ay inadap, inampon, kinilala, at binigyan ng legal na karapatan. Halimbawa, sa Roma, ang unang emperador na si Augustus Caesar ay hindi tunay na anak ni Julius Caesar. Sa katunayan, malayo siya sa direktang linya ng dugo. Ngunit bago mamatay si Julius Caesar, iniwan niya ang kanyang testamento
Iniwan niya sa kanyang testamento ang kanyang pangalan, ari-arian at pamana kay Augustus, na kanyang inampon bilang legal na anak. Dahil dito, si Augustus ang nagmana ng kapangyarihan at naging unang emperador ng Roma. At simula sa kanya, lahat ng mga emperador ng Roma ay tinawag na Caesar, mula kay Julius Caesar. Sa mata ng batas, ang pagiging anak sa pamagitan ng adoption ay may bigat na gaya ng pagiging anak sa dugo. At mula noon, marami pang emperador ang naghari sa pamamagitan ng pag-aampon at hindi lamang sa pamamagitan ng dugo. Bakit natin to binanggit? Ganyan din ang misteryo sa Ebanghelyo ng Mateo. Tandaan natin na ang talaangkanan ni Jose ay mula sa angkan ni David. Isang angkan na may dakilang pangako, ngunit dumaan din sa sumpa dahil kay Jeconias. Maaalala natin na ang lahi ni David pagdating kay Jeconias ay may sumpa. Jeremiah 22 verse 30. Ganito ang sabi ng Panginoon, isulat ninyo ang lalaking ito na walang anak, ang lalaki na hindi giginhawa sa kanyang kaarawan, sapagkat walang tao sa kanyang angkan na giginhawa pa, na nauupo sa luklukan ni David na magpupuno pa sa Huda. Sinabi ng Panginoong Diyos na walang sino mang inapo ni Jeconias ang uupo sa trono ni David. Kaya kung si Jesus ay tuwirang anak ni Jose, siya man ay masasaklaw sa sumpa at mababali ang salita ng Panginoon. Ngunit ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo ay kakaiba. Siya ay ipinanganak kay Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya't hindi siya sakop ng sumpa ng mga tao. At nang tanggapin siya ni Jose bilang asawa ni Maria at ampuning anak, si Jesus ay naging legal na anak ni Jose at sa gayoy naging legal na anak ni David. Dito natin makikita ang karunungan ng Diyos na ang sumpa sa angkan ni Jeconias ay hindi makahahadlang sa plano ng kaligtasan. Si Jesus ang ipinangakong hari at siya ay nakaupo sa trono ni David, hindi sa pamamagitan ng makasalanang dugo, kundi sa pamamagitan ng banal na kapanganakan at legal na karapatan sa pamamagitan ng adoption. Gayunpaman, ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na anak ni David, sa linya naman ni Maria, kung titignan natin sa Lucas 3. Kaya't ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo ay hindi lamang isang kwento ng isang sanggol na isinilang sa isang sabsaban. Ito ay kwento ng pagpapakita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan, karunungan at biyaya upang ang anak ng Diyos ay maging hari ng lahat. Tutignan natin yung talata, iisa-isahin natin. Ipinaliwanag ni Mateo kung ano ang sitwasyon nang ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Titignan natin ang kaparaanan ng kanyang kapanganakan. Titignan natin ang kalikasan ng kanyang kapanganakan. At titignan natin ang katunayan ng kanyang mahimalang kapanganakan. Verse 18. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungan siyang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Una, si Maria ay nakatakdang ikasal kay Jose nang ipahayag sa kanya ng anghel ang kanyang pagbubuntis. Sa panahon ng mga Hudyo, ang kasal ay hindi katulad ng nakasanayan natin ngayon. May malinaw silang proseso na binubuo ng 3 yugto. Una, ang betrothal. Ito ang formal na kasunduan kung saan ang lalaki at babae ay itinuturing ng mag-asawa sa mata ng batas kahit hindi pa sila nagsasama. Ito ay kasunduan o ipinagkasundo. Ito ay may papel sa kanila.
Bagamat hindi sila nagsasama, sila'y nagkasundo na at sila'y nakatakda na sa isa't isa. Kaya nga si Jose ay tinatawag ng asawa ni Maria kahit sila'y nakipagtipan pa lamang. At kung nais itong bawiin, kinakailangan ng isang bill of divorcement. So hindi uso sa mga Hudyo yung ligaw-ligaw. Nagkakasundo sila. At kung sila ay dumating sa punto na hindi nila itutuloy ang kanilang pagpapakasal, nagkasundo sila sa harapan ng mga saksi, maghihiwalay sila sa harapan ng mga saksi. Ay kalawang yugto ay ang paghahanda. Kapag ang isang lalaki at babae nagkasundo upang magpakasal at sila'y kinikilala na sila'y magkasundo na o mag-asawa sa termino ng mga Hudyo, bagamat hindi sila nagsasama sa isang bahay, karaniwang may isang taong pagitan bago ang kasalan. Sa panahong ito, ang lalaki ay naghahanda ng tahanan para sa kanyang magiging pamilya at ang babae ay naghahanda ng sarili bilang asawa at ina. At ang ikatlong bahagi ay ang kasalan mismo. Sa takdang araw, darating ang lalaki kasama ang kanyang mga kaibigan upang sunduin ang babae. May prosesyon, kasiyahan, mga pagpapala at isang handaan na tatagal na ilang araw, minsan isang linggo. Doon pa lang sila magsasama bilang mag-asawa. Dahil dito, kapag ang isang babaeng nakipagtipan na, may kasundo na, meron ng kontrata, at nasumpungan siyang nagdadalang tao, ito ay isang napakabigat na usapin kahit hindi pa talaga sila nagsasama. Sa mata ng lipunan, ito'y iskandalo. Sa mata ng batas ni Moises, ito'y pakikiapid at pangangalunya. At ang hatol sa ganoong kasalanan ay walang iba kundi kamatayan sa pamamagitan ng pagbato. Halimbawa, sinasabi sa Deuteronomy chapter 22 verse 23 hanggang 26, kung ang isang dalagang mag-aasawa, makikita mo yung salitang yung termino, mag-aasawa sa isang lalaki, at masumpungan siya ng isang lalaki sa bayan at sumiping sa kanya, ay iyon ngang ilalabas kapwa sila sa pintuan ng bayang yaon at inyong babatuhin sila ng mga bato upang sila'y mamatay. Ang babae sapagkat di siya sumigaw, samantalang nasa bayan, di ka sumigaw, may mga tao. At ang lalaki sapagkat pinangayupa pa ang asawa ng kanyang kapwa. You see, mag-aasawa pa lang pero hindi mo pwedeng galawin yan. May kasundo na yan. May nakipagkasundo na dyan. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Ngunit kung masumpungan sa parang ng lalaki ang isang dalagang mag-aasawa, at dahasin ng lalaki siya at sumiping sa kanya, ang lalaki nga lamang na sumiping sa kanya ang papatayin. Ngunit sa babae ay huwag kang gagawa ng anuman, wala sa babaeng yaon ang anumang kasalanang marapat ikamatay, sapagkat gaya ng kung ang isang lalaki ay bumangon laban sa kanyang kapwa at pinatay niya siya, ay gayon din ang bagay na ito. Sa mata ni Moises, kahit yung kasunduan ay kanilang pinagtitibay na ang kapalit ay buhay. Kaya nga nang nabalitaan ni Jose na itong si Maria na nakipagkasundo na sa kanya ay nagdadalang tao, sinabi sa verse 19, at si Jose na sa kanyang asawa palibhasa'y lalaking matuwid, ay ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasiyang hiwalayan siya ng lihim. Binalak ni Jose na hiwalayan si Maria. So, ibig sabihin, sirain yung kanilang betrothal na kontrata. Sapagkat gusto niyang isikreto upang si Maria ay hindi na mapahiya, hindi na maimbestigahan. Siya ay mag-move on na lang sa buhay.
para sa matahimik na buhay. Subalit siya ay pinigilan ng anghel ng Panginoon. Verse 20. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Yan ang kaparaanan ng kanyang kapanganakan ay isang mahimalang kapanganakan mula sa isang birhen. Si Jesucristo ay ipinagbuntis sa daigdig na ito na walang tatay. At yan ay isang napaka-importanting doktrina sa persona ng ating Panginoong Jesucristo. At nilinaw ng anghel, Jose, huwag kang magdalawang isip. Walang nakasalisi sa iyo. At si Maria, hindi ka niloko. Kung hindi ito'y parte ng plano ng Diyos, kung babasahin natin sa Luke, chapter 1, verse 22 hanggang 36, yun naman ay mula sa perspektibo ni Maria at itong binabasa natin ay sa perspektibo ni Jose. Ngayon, bakit ang kailangan ay mahimalang kapanganakan mula sa isang birhen? Ang kalikasan ng kanyang kapanganakan, bakit kailangan ang mahimalang kapanganakan mula sa isang birhen? Pwede namang ipanganak si Jesucristo sa isang normal na kapanganakan, kung loloobin ng Diyos, pero bakit ito? Tatlong dahilan. Una, sapagkat ang Mesiyas na hari ay tagapagligtas mula sa kasalanan. Bakit hindi pwedeng si Jesucristo ay ipinagbuntis na kagaya ng normal na tao? Bakit hindi siya galing sa similya ng lalaki? Sapagkat una, ang Mesiyas na hari ay tagapagligtas mula sa kasalanan, verse 21, at siya ay manganganak na isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang tagapagligtas mula sa kasalanan ay dapat hindi makasalanan. Binanggit na natin kanina ang sumpa na ibinigay ng Diyos kay Jeconias, na maaaring tataglayin ng ating Panginoong Hesukristo bilang tao kung siya ay galing mismo sa katawan ni Jose. Subalit sinasabi sa Hebrews chapter 7 verse 26, nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoting banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan at ginawang lalong mataas pa kaysa sa mga langit. Kung ang Panginoong Jesucristo ay ipinanganak sa kaparaanan lamang ng natural na tao, siya ay ipinanganak na may kasalanan bilang anak ni Adan. Romans 5:12, sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat na nagtataglay ng kaparehas na pagkatao ni Adan, sinasabi sa banal na kasulatan, ay makasalanan. Kung kaya't importante na ang ating Panginoong Hesukristo ay pinanganak ng isang birhen upang hindi siya maging kabahagi ng kasalanan ng tao, ng kasalanan ng kanyang bayan. Supalit siya ay anak ng banal na Espiritu. Sa tiyan pa lang ni Maria, si Hesukristo ay banal. Luke 1:34 hanggang 35. At sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito? Ako'y hindi nakakakilala ng lalaki.
Wala akong karanasan. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Kumbaga, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kataas-taasan, bumuo ang Diyos ng bagong tao sa tiyan ng babae. Kung kaya't ang Panginoong Hesukristo ang tinutukoy na ikalawang Adan. Kung ang unang Adan ay galing sa lupa, ang ikalawang Adan ay galing sa langit at binuo ng Diyos sa tiyan ng babae sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. 1 Corinthians 15:47, ang unang tao ay tagalupa na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay Panginoon na mula sa langit, ay tagalangit. Kung kaya't ang pagiging banal ng ating Panginoong Hesukristo ang nagpasakdal ng kanyang sakripisyo sa ikaliligtas. Walang makakagaya ng pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo. At lalong walang makakagaya ng kanyang pag-aalay ng buhay para sa kanyang bayan, para sa kanyang iglesia, sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Sapagkat sa umpisa pa lamang, walang makakagaya ng kanyang kapanganakan. Kahit si Haring David ay nagsabi sa awit, ako'y pinaglihi sa kasalanan. At maaaring sa ating lahat, at tayong lahat ay masasabi natin, na tayo ay ipinanganak na may kasalanan. Kasalanan na minana natin sa ating katawan, kung kaya't ang lahat ng tao ay may kamatayan. Subalit si Hesukristo ay iba, mula sa langit ay bumabasa sa tiyan ng babae at doon paman siya ay banal. Sabi sa 1 Peter chapter 2, 1 Peter chapter 2 verse 21 hanggang 24, si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig, na nang siya'y alipustain ay hindi gumanti ng pag-alipusta, nang siya'y magbata ay hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga bubuhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsipaggaling kayo. Bakit kailangan ang mahingmalang kapanganakan ng isang birhen? Una, sapagkat ang Mesiyas na hari ay tagapagligtas ng kanyang bayan mula sa mga kasalanan. Hindi siya maaaring ipanganak na kagaya ng normal na tao, hindi siya pwedeng ipaglihi at ipagbuntis na kagaya ng ordinaryong tao. O hindi kaya kagaya ng ordinaryong tao, siya ay makasalanan. At kung siya ay makasalanan, hindi siya maaaring maging tagapagligtas. Pangalawa, sapagkat ito'y katuparan ng salita ng Panginoon. Dito sa aklat ng Mateo, lagi natin makikita na lahat ng nangyayari at ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ay katuparan ng salita ng Diyos. Pumunta tayo sa verse 22 hanggang 23. Narito, verse 22, at nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalaga ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Ito ay may parte sa kasulatan sa Isaiah chapter 7 verse 13 hanggang 14. Isaiah 7:13 hanggang 14. Dinggin ninyo ngayon, o sambahayan ni David, maliit na bagay ba sa inyo
ang mamagod sa mga tao na inyong papagurin rin ang aking Diyos? O napanghinawa? Kaya't ang Panginoon nga ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Dito ang Diyos ay nagbigay na ng kasukdulan sa paulit-ulit na kawalan ng pananampalataya ng mga tao sa Kanya. Alam mo, kapag paulit-ulit, minsan nakakapagod, nakakapanghinawa. At sinabi ng Panginoon sa Huda, pati ba naman ang Diyos papagurin nyo rin? Sige, ako na mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda upang kayo ay sumampalataya. At ito tanda na ibibigay ko sa inyo. Isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. May pinaliwanag ni Mateo ang ibig sabihin ng Emmanuel, sumasa atin ng Diyos. Ito ay katuparan ng lumang pangako at tinupad sa ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa pagkakasulat, yun ang nangyari. Pangatlo, sapagkat ang ipinanganak ay hindi basta tao. Ang ipinanganak ay Diyos na nagkatawang tao. Kung kaya't hindi maaari na siya ay mayroong natural na pagkabuo na kagaya ng normal na tao. Nabasa na natin, ang pangalang itatawag nila sa Kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Maliwanag mga kapatid, nang ipapanganak, bagamat isang sanggol ay may banal na kalagayan. Hindi basta sanggol. Ipanganganak ang Diyos. Ito isang napakadakilang misteryo na pinagtatalunan ng maraming panahon, subalit hindi dapat pagtalunan na ang Diyos ay nahayag sa laman. Kung kaya't kinakailangan na ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo ay isang mahimalang kapanganakan ng isang birhen, sapagkat Diyos ang ipinanganak. Sa Juan 1:1, alam ninyo ang talata, nang pasimula siya ang salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Talatang 14, at nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sabugtong na Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Pangatlo, ang katunayan ng kanyang mahimalang kapanganakan. Verse 24 hanggang verse 25, at nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog, at ginawa niya ang ayon sa ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon, at tinanggap ang kanyang asawa. At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Ano ang katunayan na nangyari nga ang mga bagay na ito? Mapapansin natin una, tinanggap ni Jose si Maria. Sa kabila na ng una nais nitong makipaghiwalay kay Maria, hindi niya na gustong ituloy ang kanilang kasalan. Gusto nang putulin ang kanilang engagement. Ang pagbabago ng isip ni Jose at ang reputasyon niya bilang isang matuwid na tao ay nagbibigay ng bigat, lakas sa patotoo na ito, na totoo ang mahimalang kapanganakan ng isang birhen. Noong una, ayaw niyang kunin si Maria, ayaw niyang pakasalan. Subalit pagkatapos na kausapin siya ng anghel, nagbago ang kanyang isip. Pinakasalan niya si Maria. Maaring hindi ito malaking bagay sa panahon natin ngayon, pero sa panahon ng mga Hudyo, bakit mo kukunin ang babae kung pinaniniwalaan mong disgrasyada
Maraming sa isip ni Jose, marami pang babae dyan. Ba't kukunin ko to? Buntis, hindi naman ako ang tatay niyan. Subalit nagbago ang isip ni Jose nang kinausap siya ng anghel. At ito'y mabigat na patotoo na ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay isang mahimalang kapanganakan at hindi gawa-gawa lamang. Pangalawa, hindi lamang basta nagsama si Jose at si Maria. Sila ay bumuo ng pamilya. Anong pakiramdam kapag ikaw ay niloko sa isang relasyon? At kung inisip ni Jose na niloko siya ni Maria, bakit sila bubuo ng pamilya? Alam natin sa Biblia na si Maria ay nagkaroon ng ibang anak matapos na ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po totoo na siya ay nanatiling birhen. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkaroon ng mga kapatid sa laman. Kung kaya't ito'y isa ring argumento para sa virgin birth, sapagkat si Maria at si Jose hindi naghiwalay pagkatapos bumuo sila ng pamilya. Basahin natin sa Marcos. Mark chapter 6 verse 3. Mark chapter 6 verse 3. Hindi baga ito ang anluwagi, karpintero, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon? Hindi baga nangarito sa atin ang kanyang mga kapatid na babae at siya'y kinatitisuran nila? Isang dahilan kung bakit hindi nila matanggap na si Jesucristo Mesiyas. Kilala natin yan, karpintero yan eh. Kilala natin nanay niyan, si Maria. Di ba yung mga kapatid niya nandyan eh. Sino nga yun? Si Santiago, si Jose, si Judas, at si Simon. Yung mga kapatid niyang babae nandyan, kilala natin, sasabihin niya. Siya ang Mesiyas at siya galing sa langit. Kaya't walang naniwala sa ating Panginoong Hesukristo mula sa kanyang sariling mga kababayan. So makita natin, si Maria at si Jose ay bumuo ng pamilya. May mga kapatid ang ating Panginoong Jesucristo sa laman. At sinasabi sa Mateo na hindi sila nagsiping ni Jose hanggat ipinagbubuntis ang ating Panginoong Jesucristo. Subalit ng ating Panginoong Jesucristo ay panganak na, bumuo sila ng pamilya at nagbuntis na si Maria sa isang normal na pagbubuntis. Kung ang kwentong ito ay gawa-gawa lamang, mahirap na mag-imbento ng isang relihiyon na mag-uumpisa ka na ilalagay mo sa publiko ang iyong reputasyon. Natural na sa ganitong klase ng kwento, hindi lahat ng tao maniniwala. Isipin mo, noong unang daang taon na nagsisimula ang pananampalatayang ito, para lang patunayan na si Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao, ikinuwento ni Maria ang mga bagay na ito. At para sa mga hindi naniniwala, ito ay immoral na bagay. Mahirap mag-imbento ng isang relihiyon na uumpisahan mo sa paglalagay sa publiko ng iyong reputasyon para pag-isipan kanila ng immoralidad. Subalit ibinahagi nila ito, isinulat sa Ebanghelyo ni Mateo at ni Lucas, sapagkat ang karanasang ito hindi man kapanipaniwala, sapagkat ito hindi gawa ng tao kundi gawa ng Diyos, subalit ito ay totoo. Anong implikasyon nito sa atin? Sa mga susunod na linggo, iisa-isahin natin ang ministeryo, ang buhay, ang mga himala at ang turo ng ating Panginoong Hesukristo na magtatapos sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Huwag nating kakalimutan na ang Panginoong Hesukristo
ay Diyos. Huwag nating kakalimutan na si Jesucristo ay nagkatawang tao. Ang mahimalang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay nagpapatunay ng isang dakilang hiwaga sa ating pananampalataya na ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. Siya ay lubos na Diyos, tunay na Diyos, at lubos na tao, tunay na tao, sa iisang persona. Ito ang pundasyon ng ating kaligtasan. Sapagkat kung si Kristo ay hindi Diyos, walang kapangyarihan ang kanyang sakripisyo. Ang kanyang salita ay walang kapangyarihan. Ang kanyang mga pangako ay walang halaga. At kung si Jesucristo ay hindi naging tunay na tao, hindi siya makakapagministeryo sa kanyang kapwa-tao. Hindi niya masusunod ang kautusan bilang tao. Hindi niya mararanasan ang hirap ng isang tao. Hindi siya maipapako sa krus. Hindi siya mamamatay. At lalong hindi siya muling mabubuhay sapagkat hindi naman siya namatay. Sa mga bagay na ito'y parehas na katotohanan. Sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo, ang Diyos ay hindi naging tao o ang tao ay naging Diyos. Tignan natin ang mga talata na nagsasabing si Kristo ay lubos na Diyos sapagkat siya'y anak ng Diyos. Ang salitang ipinanganak ay tatawaging anak ng Diyos ay nagpapakita na si Jesus ay hindi lamang taong banal. Hindi siya kagaya lang ng mga monghe sa Tibet. Hindi siya basta tao na marunong magturo at may mga kaalaman at nagsimula ng kanyang sariling relihiyon. Siya mismo ay Diyos na pumarito. At ang kanyang pagiging ipinanganak mula sa Espiritu ay nangangahulugang siya ay walang kasalanang likas. Siya ay taglay ang kalikasan ng Diyos mula pa sa walang hanggan. Sa Romans 9:5, sinasabi, sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na ano? Na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Na sa kabila sa pagiging tao ni Kristo, ayon sa laman, siya ay Diyos na higit sa lahat at maluwalhati magpakailanman. Amen. Sa Colossians chapter 2 verse 9, ito inituro ng mga apostoles, sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. So naniniwala ang mga apostoles na sa kabila na ang ating Panginoong Jesucristo ay nakikita nilang nagugutom, napapagod, nauuhaw, alam nila na sa katawang iyon, nandoon sa loob na iyon, ang buong kapuspusan ng pagkadiyos. 1 John chapter 5 verse 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa Kanya na totoo, sa makatuwid sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan ay mga talata na nagpapatunay na si Jesucristo sa kalikasan ay Diyos. Ngayon, ganun din naman, si Jesucristo ay lubos na tao. Ang nabasa natin sa Ebanghelyo ay tao, sapagkat siya ay ipinanganak ni Maria. Ang kanyang kapanganakan sa pamamagitan ni Maria ay nagpapatunay ng kanyang tunay na pagkatao. Hindi siya isang espiritu. Hindi siya multo nang siya ay nagmiministeryo dito.
Nagpatotoo ang mga apostoles, yung aming nahawakan, yung aming nakita, yung aming natitigan. May katawan, may boses. Hindi siya Diyos na nagkunwaring tao. Sapagkat ang Diyos ay palaging tapat. Si Jesucristo ay tunay na ipinanganak. Tinuli sa ikawalong araw. Lumaki ng kagaya ng isang normal na bata na tinuruang sumunod kahit sa kanyang mga magulang. Hanggang sa dumating ang panahon na siya ay nagministeryo, siya ay lumaki, siya ay karpintero, siya ay nagutom, napagod at pag natulog walang unan. At siya ay naghihirap na kagaya natin. Ngunit sa lahat ng ito, siya ay walang kasalanan. Galatians chapter 4 verse 4, datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. At tignan mo na bagamat siya ay Diyos, nang siya'y dumating sa sanlibutan ito bilang tao, kahit sa kautusan nagpasakop si Kristo. Ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Hebrews chapter 2 verse 14. Hebrews 2:14, dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga tao, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang Diablo. Ipinakita ng Diyos na siya ay isang perpektong tagapagligtas. Sapagkat bagamat siya ay Diyos, nakibahagi siya sa ating kamatayan. Nakibahagi siya sa ating laman at dugo, upang sa ganyang paraan kanyang tinalo ang Diablo. Dahil dito, 1 Timothy chapter 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Dahil diyan, walang ibang tagapamagitan. Tignan mo ang kagandahan ng misteryong ito. Si Jesucristo ay sapat na tagapamagitan. Bilang Diyos, alam niya ang isip ng Diyos. Alam niya ang karunungan ng Diyos. Kaya niyang maging mabiyaya kagaya ng Diyos sapagkat siya ay Diyos. Kaya niyang humatol kagaya ng Diyos sapagkat siya ay Diyos. Kaya niyang tumingin sa kalagayan ng tao at kaya niyang magligtas ng tao sapagkat siya ay Diyos. Bilang tao, kaya niyang irepresenta ang tao. Lahat ng hinihingi ng Diyos sa tao ay kayang gawin ni Kristo. Ang pagsunod na hinahanap ng Diyos sa tao, sinunod ni Kristo. Ang pagpapakumbaba na hinahanap ng Diyos sa tao, ipinakumbaba ni Kristo. Ang sakripisyo na hinahanap ng Diyos sa atin, isinakripisyo ni Kristo. Kung kaya tignan mo si Jesucristo bilang isang persona, para ka nakakita ng isang lamesa ng dalawang magkagalit. Sa isang banda ang Diyos na nagagalit sa kasamaan ng tao, at ang tao na patuloy na nagre-rebelde sa Diyos ay parang nagharap sa isang lamesa upang sila'y magkasundo. Si Jesucristo ay nasa kanilang gitna, sapagkat kaya niyang sabihin ang mga bagay tungkol sa Diyos. Kaya rin niyang sabihin ang mga bagay tungkol sa tao para iharap sila sa Diyos. Kaya siya ang ating tagapamagitan. Unawain natin ito, at ito'y sinamarize ni Apostle Paul sa Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 verse 6. Na siya
bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito. Alin yung karapatan na kagaya ng isang Diyos. Hindi yung kanyang anyong Diyos. Sapagkat alam natin sa banal na kasulatan, ang Diyos ay hindi nagbabago. Kailan pa nangyari na ang Diyos ay tumigil sa pagiging Diyos? Hindi maaari. Kaya at ang hinubad ni Kristo ay ang karapatan ng kanyang pagkapantay sa Diyos. Hindi niya ginamit, bagamat siya ay nasa anyong Diyos. Hindi niya ginamit. Hindi niya ginamit, hinubad niya ang karapatan na ito. Hinubad niya ang kanyang pribilehiyong ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Kaya siya namay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Pasok tayo sa ating exhortation. Bilang mga Kristiyano, ano ang nais sa atin ng Panginoon sa pag-unawa ng misteryong ito patungkol sa dakilang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo? Una, magkaroon tayo ng isip ni Kristo. Verse 5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Marami sa atin ang nagsasabi, hindi ko maintindihan ang kalooban ng Diyos. Hindi ko maintindihan ang isip ng Diyos. Maaring hindi mo maintindihan ang isip ng Diyos sapagkat sabi ng Panginoon, ang aking isip ay hindi ninyo isip. Ang aking mga daan ay hindi ninyo daan. Pero wag nating kakalimutan na si Jesucristo ay hindi lang Diyos, tao rin. Ang kanyang buhay ay nabasa natin sa banal na kasulatan, na maaari nating sundan ang pag-iisip ni Kristo sa pagpapakumbaba. Ang gagayahin natin sa Kanya ay ang pagiging tao niya, sapagkat hindi natin magagaya ang Kanyang pagka-Diyos. At anong nais ng Panginoon na isip na magkaroon tayo? Verse 1 hanggang verse 4. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y mga kaisa ng pag-iisip. Ang isip ni Kristo ay hindi magulo. Ang isip ni Kristo sa iglesia ay hindi panggulo sa iglesia. Sa totoo lamang, hindi tayo magkakaisa rito kung taglay natin pare-parehas ang ating mga isip. Magkakaisa lang tayo sa pag-iisip kung pare-parehas tayong magtataglay ng isip ni Kristo. Lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y magkaisa ng pag-iisip at magtataglay ng isa ring pag-ibig na magkakaisa ng akala at isa lamang ang pag-iisip. Paano gagawin yun?
paano tayo magkakaroon ng isang isip na kagaya ng isip ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo. Hindi tamang motibo sa gawain ni Kristo at sa buhay ng Kristiyano ang pag-aasik ng pagkakabahabahagi sa mga magkakapatid. Hindi yun ang nais ng Panginoon. Nagkatawang tao sa Hesukristo. Sinunod niya ang kalooban ng Ama upang tayo na nakatamo ng kaligtasan dahil sa Kanya, huwag tayong maging higit sa Kanya. Hindi dapat motibo sa ating buhay ang kayabangan. Hindi tayo maglilingkod sa Diyos para meron tayong maipagmalaki. Sapagkat kapag pumasok ang kayabangan, nawawala ang pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi nagpapalalo. Ang kayabangan ay laging pagiging makasarili. Kung kaya't sinasabi rito, huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti sa kanyang sarili. Hindi natin iisipin na sa atin lang ang atensyon. Tayo lang ang karapat-dapat, tayo lang ang dapat pagpalain. Hindi mabuting bagay sa Kristiyano ang pagiging makasarili. Itinuturing natin na sa bawat pagpapala ng Diyos, tayo ay instrumento, daluyan ng biyaya ng Diyos. Na sa tuwing tayo pagpapalain ng Diyos, ibinigay yan sa atin ng Diyos sapagkat may iba na mas mabuti kaysa sa atin at mas nangangailangan kaysa sa atin. Ituloy mo sa verse 4, huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kung hindi bawat isa naman ay sa iba't iba. Yan ang pag-iisip ni Kristo. Magkaroon tayo ng pag-iisip ni Kristo. Pangalawa, yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon, dapat makita sa buhay natin. Dapat tayong lumago. Dapat malubos ang ating kaligtasan hanggang sa bumalik si Kristo. Hindi tayo mananatiling palaging bago sa pananampalataya. Hindi palaging hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Kahit ang ating Panginoong Hesukristo nang siya'y nagkatawang tao, siya ay lumago sa kaalaman. Siya ay lumago sa pabor ng Diyos at sa pabor ng mga tao. Sa verse 12, kaya nga minamahal ko. Saka nakakabit yung salitang kaya nga. Doon sa pagluwalhati ng Diyos kay Kristo dahil sa kanyang pagpapakumbaba, dahil sa kanyang pagsunod hanggang sa kamatayan. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Kailangan tayong lumago sa pananampalataya. Makikita mo dyan ang mga hadlang kung bakit minsan may mga nagpapakilalang Kristiyano na maaring tunay na Kristiyano naman siguro talaga, pero hindi mo nakikita sa kanyang buhay na nalulubos yung pagkaligtas sa kanya ng Diyos. Una, sapagkat minsan ang kanyang pagsunod ay may problema. At yun ang umpisa sa lahat.
Kung tayo ipinangangaralan ng salita ng Diyos pero hindi natin pinakikinggan, paano malulubos ang ating kaligtasan? Paano yung dati nating buhay mapaglalabanan at mabubuo sa atin ngayon yung buhay na gusto ng Diyos? Naalala nyo ba sa sinulatan sa aklat ng mga Hebreo, matatagal na silang Kristiyano, subalit sinabi sa kanila na sila'y makupad sa pakikinig. Sila'y kagaya ng mga sanggol. Hindi dahil sa wala silang mga tagapagturo, meron silang mga tagapagturo. At marami silang karanasan sa Biblia, marami silang karanasan sa kanilang paglilingkod, sa kanilang katagalan, subalit wala silang kapasidad na sila'y mag-alaga ng ibang Kristiyano sapagkat sila'y nananatiling sanggol. At ano ang kanilang problema? Sapagkat sila'y nakikinig at hindi nagsasagawa ng kanilang mga napakinggan. Ngayon, pangalawa, minsan, may mga Kristiyano namang sumusunod. Kaya lang hindi consistent ang pagsunod. Minsan susunod lang pag nandyan ang pastor. Minsan Kristiyano lang pagkalinggo. Minsan Kristiyano lang pag nandyan ang kapatiran. Anong sinasabi ng banal na kasulatan? Paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala. Ipinapaalala ng Panginoon sa mga Kristiyano rito sa pamagitan ng sulat ni Apostol Pablo na si Hesukristo hindi lamang sumunod na minsan. Ang kanyang pagsunod ay consistent na pagsunod. Pagsunod hanggang, alam mo yung salitang hanggang kamatayan. Lagi natin nababanggit na kahit ang halaman na itatanim mo araw-araw, pero kung araw-araw mo rin bubunutin, hindi yun lalaki. Ganon din naman ang Kristiyano kung susunod ka ngayon, pero bukas susuway ka. At hindi mo titignan ang iyong consistency sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka lalago. Yung sinasabi mo na pananampalataya sa Panginoon, hanggang ngayon hindi mo maintindihan kung anong ibig sabihin ng pananampalataya. Yung sinasabi mo na karanasan, kapayapaan sa Diyos, wala kang kapayapaan sa Diyos. Maraming pagpapala ang Panginoon sa isang ligtas na kagaya mo, sa kagaya natin, na hindi natin nararanasan sa isang masamang daigdig na to, sapagkat hindi consistent ang ating pagsunod. Sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, sinasabi ko ang mga bagay na ito upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa daigdig ay mayroon kayong kapighatian, subalit lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat kinapi ni Kristo ang sanlibutan. At minsan talaga, ang problema sa ating pagsunod, panlabas lang. Nakagawian na natin. Sumusunod ka sapagkat sanay ka sa gawain. Matagal ka ng Kristiyano, edi kabisado mo na kung anong gagawin sa simbahan. Hindi ba sinabi dyan, lubusin ninyo ang gawain na inyong sariling pagkaligtas ng may takot at panginginig. Ang pagsunod sa Diyos may kasamang respeto sa Diyos. May totoong pagpapasakop sa Diyos. Kaya marami na nag-aakala na ang pagsunod sa Diyos paraan ng pansariling pakinabang. Sapagkat maraming sumusunod sa Diyos na walang takot sa Diyos. Paano ka lalago niyan sa iyong pagkakristyano? Paano malulubos sa iyo yung plano ng Diyos na ikaw ay ligtas, dapat maging kapaki-pakinabang ka sa kaharian ng Diyos? Minsan sumusunod tayo pero may kasamang kupit. At minsan pagka sumunog tayo sa Diyos, wala tayong respeto sa Diyos pagka tinutuwid na tayo. Minsan ang Diyos pa may utang sa atin. Tandaan natin ang ating Panginoong Hesukristo, bagamat siya'y Diyos, siya rin ay naging tunay na tao.
Saksi ang mga apostol sa kanyang pagiging matuwid. Kung ano siya sa harap, ganun siya sa likod. Lahat tayo, kapos tayo sa pagiging perpekto ni Kristo. Gayunpaman, inilalagay sa atin ngayong ito para tumingin tayo sa Kanya. Yan ang pamantayan ng pagsunod. Wala akong pakialam kung ano na ang naipaglingkod ko sa Diyos. Ano na ang naisakripisyo ko sa Diyos. Wala akong pakialam kung ano na ang hirap na ibinigay ko sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang pamantayan ng aking pagsunod, kahit gaano pa yan kahirap at kahit ikamatay ko na yan, hindi yan kagaya ng pagsunod ng Panginoong Hesukristo. Yun ay perpektong pagsunod. Kaya wag mong isumbat sa Panginoon ang pagiging masunurin mo. Kung masunurin ka, gawin mong consistent. At hayaan mong malubos ang pagligtas sa iyo ng Diyos. Hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo, matagpuan ka niya na karapat-dapat sa Kanya, sapagkat nananatili ka sa Kanyang kalooban. Kaya nga ang pagsunod nating mga Kristiyano, hindi natin magagawa sa sarili nating lakas. Si Jesucristo, kaya niyang sumunod sa sarili niyang lakas, sapagkat siya ay Diyos. Kaya niyang labanan ang dyablo. Kaya niyang sabihin na walang kasamang panghihinayang na, Satanas, dito ka sa likod ko. Ayoko nang ibinibigay mo sa akin. Walang kasamang panghihinayang. Kaya niyang sabihin sa dyablo harap-harapan, wala kang ibang sasambahin, Diyos lang. Tayong mga tao, sa bawat pakikipaglaban natin, hindi nawawala sa atin na masaktan tayo. Sa bawat tinatanggihan natin, alang-alang kay Kristo, merong masakit. Sapagkat tao tayo. Kaya nga ang kalubusan ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod kay Kristo ay ginagawa ng Diyos. Verse 13. Mula sa verse 12, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Sa oras na mawalan tayo ng respeto sa Diyos, mawalan tayo ng takot sa Diyos, wala ka na ring maaasahan na tulong sa iyo ng Diyos para makasunod ka sa Kanya. Sapagkat para mong nilason ang pinanggagalingan ng iyong lakas. Ang bukal ng pagpapala ay dinudumihan mo. Bigyan mo yung diretso, ha? Lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Kanino ka ba dapat matakot? Kay Pablo? Sabi nga ni Pablo, kahit wala ako, dapat sumunod kayo. Wala tayong ibang kinakatakutan, Diyos. At bakit ka matatakot sa Diyos? Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Walang pagpapasakop sa Diyos, walang biyaya. Sapagkat sinasabi, tinatanggihan ng Diyos ang palalo. Subalit siya'y nagbibigay ng biyaya sa mga nagpapakumbaba. Kaya nga, kailangan natin ang Diyos gumawa sa buhay natin, kaya po tayo nakikiusap. Tayo ay nag-iingat sa mga desisyon natin. Gusto mo ang Diyos gumawa sa buhay mo, pero wala kang takot sa Diyos sapagkat hinuhuli mo siya. Wala kang pahalaga kay Kristo, pero gusto mo na gumawa ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka man lang kinabahan sa desisyon mo. Akala mo siguradong sigurado ka sa hakbang mo. Hindi ganyan ang pagsunod. Hindi ganyan ang isip ni Kristo. Si Jesucristo may kapangyarihan siya na gawin ang gusto niya. Pero kanyang sinabi, kung pwede sana. Kung pwede sana,
alisin mo sa akin ang sarong ito. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo masunod. At ako'y nagpapasalamat na nang gabi na yan, inuna ako ni Kristo. Sapagkat gusto ng Diyos ang aking kaligtasan. Sapagkat kung hindi namatay si Kristo para sa atin, paano ang ating kaligtasan? Inuna ni Kristo at ang kalooban ng Diyos. At nalaman ko na ang kalooban na yan ay ang kaligtasan natin. Na ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa iglesia. At yung paggawa na yon ng Diyos kay Kristo, na ipinahayag na nung siya'y namatay at siya'y muling nabuhay, sinasabi ng banal na kasulatan, yun din ang kapangyarihan na gumagawa sa ating mga katawang may kahinaan. At ako'y naniniwala diyan, sapagkat anong aking maaasahan sa sarili ko. Ako'y makasalanan at anak ng isang makasalanan. Galing sa pamilya ng mga makasalanan. Pero sa Jesucristo, dinala niya ang sumpa ng mga pamilya. Ang pamilya ni Jeconias, dinala ni Kristo ang sumpa. Pero si Jesucristo ay banal. Kung kaya't mga kapatid, ang Diyos ang gumagawa ng pagsunod sa atin. Anong unang nangyayari? Una sa pagnanasa. Hindi tayo ginagawang robot ng Diyos na gusto niyang sumunod ka na hindi mo gusto. Kaya nga ang biyaya ay laging nag-uumpisa sa puso. Hindi mo tututukan ang tao ng patalim para magsisi. Kahit pilitin mo ang taong nagbibisyo, kung yan ang kanyang pagnanasa, gagawin niya yan sa oras na makalabas siya sa kulungan. Pero ang Diyos ay gumagawa sa paraan na tinuturuan niya tayong magnasa sa mga mabubuting bagay. Na yung hindi natin gusto, kasi mas gusto natin yung tawag ng sanlibutan dahil sa Espiritu ng Diyos. Natikman mo na ang Panginoon ay mabiyaya. At pinakinggan natin sa pangangaral kanina, naranasan ko na ang kapayapaan kay Kristo. Gusto ko yun. Bakit nyo gusto ng magulong buhay? Gusto ko ng payapang buhay. Gusto ko yun. Gusto ko ng panatag na buhay sapagkat ipinaranas na sa akin ng Panginoon yun. Bakit ko guguluhin yun? At ang kapayapaan ay nasa kanyang salita. Ilang beses na nating naranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa mga panahon ng kagipitan. Gusto kong maulit yun uli. Gusto ko. Kaya't magtitiwala uli ako sa Panginoon. Magtitiwala uli ako sa Panginoon. Hahanapin ko uli ang Panginoon. Sa mga kasalanan na minsang napagtagumpayan na natin, pero pag tayo'y tumatayo ay muli tayong tinutukso at tayo'y bumabagsak. Naranasan mo na ang tulong ng Diyos, huwag mo nang gustuhing bumalik sa dati mong mga pagkakasala. Sapagkat ang Diyos ay gumagawa una sa ating mga pagnanasa. Naranasan mo na rin mabuhay na walang kapayapaan. Bakit gusto mo yan? Naranasan mo na rin na mabuhay na may puot, may galit sa kapwa. Naranasan mo na rin na lahat kaaway mo. Bakit gusto mo yan? Gusto ko ang kalooban ng Diyos. Sana matupad sa akin ang kalooban ng Diyos. Na nasain ng mga bagay na mabuti. Pagka tinitingin mo ang iyong mata sa langit, at nakikita mo na lahat ng kahirapan sa panahong ito ay panandalian lamang. At ang mga kahirapan sa pagsunod kay Kristo ay hindi makasasapat doon sa kaluwalhatiang ipahayag sa atin sa katapusan. Gusto ko yun. Gusto kong pumunta doon.
At hindi ko hahayaan na sa maliit na katangahan ko, ipagpapalit ko ang mga pangako ng Diyos sa isang platito ng mani. O Diyos, baguhin mo ang aking puso, sapagkat ikaw ay gumagawa para ako ay magnasa ng iyong mga kalooban. Subalit hindi lang ito puro gusto. Hindi ito nagtatapos sa pagnanasa. Siya rin ay nagbibigay ng lakas. Sapagkat ang Diyos ay gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ng kanyang mabuting kalooban. At diyan mo makikita na ang pananampalataya ay gumagawa. Una, ang pananampalataya ay nagnanasa, umaasa. Sapagkat kung walang pananampalataya, hindi malulugod ang Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay umaasa na ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa lahat ng mga masikap na naghahanap sa Kanya. Subalit alam na natin ang kalooban ng Diyos. Pagsikapan nating gawin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat binigyan ka niya ng pagnanasa. Hindi mo ba nakikita na sa tuwing ipinangangaralan tayo ng salita ng Diyos, nag-aapoy ang iyong puso pero pinapatay mo lang yan pag uwi? Puro ka nasa, wala kang gawa. Huwag mong patayin ang ningas ng Espiritu. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatapos na paiinlabin ka niya at iiwanan ka niya sa ere. Kung tuturuan ka niyang magmahal, hahanapin mo siya. At kung hahanapin mo siya, masusumpungan mo siya. Sapagkat sinabi ng Panginoon, hanapin ninyo ko habang ako'y inyong masusumpungan. Lumapit kayo sa akin habang ako'y malapit. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, maghanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat nanghihingi ay tatanggap. Subalit naisin natin ang mga mabubuting kalooban ng Diyos. Nais mong manalangin? Di manalangin ka. Huwag kang puro gusto kong manalangin. Gusto mo maglingkod sa Diyos? Di maglingkod ka sa Diyos. Huwag kang puro gusto kong maglingkod sa Diyos. Gusto mong sumama sa soul winning, Bible study? Di sumama ka. Buhatin mo ang katawan mo. At kung nahihirapan kang lalo, oportunidad yan na iluhod mo ang tuhod mo sa Panginoon. Sapagkat kaya siya nagkatawang tao para maintindihan natin na nararamdaman niya ang lahat ng ating mga tukso sa buhay. Lumapit tayo sa trono ng biyaya. Huwag magtapos sa pagnanasa. Gusto kong tumulong, huwag mong gustuhin. Gusto mo na tumulong ka na. Sa maliit na bagay, sa malaking bagay, parehas lang yan. Sapagkat ang Diyos ay gumagawa sa inyo ng mga bagay ayon sa mabuti niyang kalooban. Pangatlo, talatang 14. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na mga walang bulong-bulong. Murmurings. Pinahayag sa atin ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mahimalang persona. Hindi siya umangal. Tayong mga tao, ayaw natin ng partida. Minsan, ayaw natin magsama ng tao sa trabaho sapagkat iniisip natin na yung isasama natin magpapabigat sa atin.
Lagi natin pinipili ang mga madadaling paraan. Minsan yun ay wais. Minsan nawawalan tayo ng oportunidad na makita yung totoong trabaho. Sa panahon ngayon na artificial intelligence, isang click mo lang yung hinahanap mo, makikita mo na. Minsan yun ay wais. Pero minsan, madalas, hindi na natin nararanasan yung mahaba at experiential na paraan ng pag-aaral na minsan kang na-curious, hindi ka tumigil hanggat hindi mo nakita ang hinahanap mo, at nang nakita mo na satisfy ka, sumaya ka. Meron kang experience, hindi ka lang natuto, nagkaroon ka pa ng karanasan. Isipin mo halimbawa, ang isang tao na napakabilis tumakbo, walang makatalo sa kanya sa takbuhan, pero isang beses, sinabi sa kanya, tatakbo ka, pero meron kang bibit-bitin na may bigat na bag. O hindi naman kaya, tatakbo ka, ikaw ang pinakamabilis, pero suotin mo tong Amerikana. Isipin mo ang Panginoong Jesucristo na may kapangyarihan ng lahat ng bagay. Kung gugustuhin niya, mangyayari. Pero pinipigilan niya. Yung bato, kaya niyang gawing tinapay. Hindi niya kailangan magtiis ng gutom. Pero nagtiis siya ng gutom sapagkat siya'y nagpasakop sa Diyos. Hindi dapat tayo nagrereklamo. Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang mga bulong-bulong. Naririnig ng Panginoon yan. Sapagkat hindi tayo higit kay Kristo. Nagrereklamo tayo sapagkat iniisip natin, we deserve more. Gawin natin ang lahat ng walang pagtatalo-talo. Walang bulong-bulungan, walang away-away. Wala dapat sigalot sa loob ng iglesia. Kung ang kapatid natin ay pasakit sa atin, buhatin natin. Huwag tayong umangal, huwag tayong mag-away-away. Huwag tayong magturuan, huwag tayong magsisihan. Buhatin natin ang pabigat. Tulungan natin ang mahina. Sapagkat minsan ang Diyos pinagtiisan ang kalikasan ng isang tao. At sa pagganitong nangyari sa mga Kristiyano, anong resulta? Verse 15, upang kayo'y maging walang sala o walang kapintasan, walang malay. Ibig sabihin walang malay. May mga bagay na hindi dapat natin alam. O salitang inosente. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Magugulat ka sa mga bata ngayon na maliliit. Meron silang mga sinasabing salita na hindi pa nila dapat alam. Patungkol sa mga kabahasan, patungkol sa sexualidad. Maiisip mo maliliit na bata, kinikilig na. Hindi pa nila dapat alam yun eh. Kaya lang dahil sa kanilang mga nakakasalamuha, nalalaman nila, imbis na wala silang malay, nagkakamalay sila. Kapag tayo away ng away sa simbahan, hindi dapat natin alam yun eh. Ang kaguluhan sa labas ng iglesia, wala tayo dapat alam dun. Hindi dapat natin hayaan at wag nating sanayin na may mga sigalot na hindi nare-resolba. Buhay ng unsaved yan, hindi yan buhay ng Kristiyano. Ang mga anak ng Diyos ay gumagawa ng kapayapaan at namumuhay sa kapayapaan sa loob at sa labas ng kanyang katawan at ng kanyang isip. May mga bagay sa sanlibutan na hindi dapat alam natin bilang mga Kristiyano. Doon lang yun sa labas. Minsan,
May mga kasalanan na hindi naman alam ng bagong miyembro. Kaya lang natutunan ng bagong miyembro sa lumang miyembro. Kaya huwag nating hayaan na tayo ay nagrereklamo at tayo ay nagtatalo-talo. Pero ang importante dito, ang patotoo ng Kristiyano sa labas. Tayo ay magiging mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama. Tandaan natin na si Jesucristo, sa kanyang pagiging tao, nakasalamuhan niya ang mga manginginom araw-araw. Nakasalamuhan niya ang mga maniningil ng buwis. Nakasalamuhan niya ang mga prostitute. Nakasalamuhan niya ang lahat ng kasamaan sa sanlibutan ito. Pero si Jesucristo ay nanatili sa kalooban ng Diyos. The more tayong nagpapasalamat sa lahat ng pagsubok natin, the more tayong lumalapit sa Diyos. Wala akong nakitang tao na nagreklamo sa Diyos, na nagtiwala sa Diyos. At walang taong na nagtiwala sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Higit sa lahat, ayaw ng Diyos ng Kristiyanong nagrereklamo. Sapagkat karaniwan sa nagrereklamo, magsasalita lang pero walang gagawin na mabuting solusyon sa kanyang problema. Parang kagaya ng mga Israelita, nang nabalitaan nila na sa kabila ng bundok may mga higante, anong ginawa nila? Una, nagreklamo sila. Pagkatapos, umiyak sila buong gabi. Yan ang problema sa nagrereklamo. Pinapalala mo ang iyong depression. Yung stress mo, pinapalaki mo. Sapagkat pinag-iisipan mo lang at inireklamo sa Diyos, pero hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos. Kung natulog sila doon at nagtiwala sila sa Panginoon, di kinabukasan may lakas sila para makipagdigmaan sa mga higante. Tayo ay nasa gitna ng masamang sanlibutan ito. Marami tayong binabantayan natin na maliliit na bata, na huwag silang lumaki na kagaya ng mga tao sa sanlibutan ito. Binabantayan natin ang sarili natin. Binabantayan natin ang katuwang natin sa buhay. Binabantayan natin ang ating kapatid. At marami pa tayong nais dalhin sa Panginoon. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. At kapag nakikita ng mga tao sa sanlibutan na sa kabila ng kasamaan na kanilang pinapakita sa atin, tayo'y lumalaban. Hindi dahil sa tayo'y mga walang kasalanan, kung hindi tayo, ang kapangyarihan lang ng Diyos ay tumutulong sa atin. Tayo ay lumiliwanag na mga ilaw sa sanlibutan. Napaka-ironic na para makita mo ang halaga ng ilaw, minsan kailangan makita mo ang dilim. Subukan mo magbukas ng flashlight sa katanghaliang tapat. Pero subukan mong buksan ang flashlight sa hating gabi sa kalsada. Makikita mo. Makikita mo ang ilaw na lumalaban sa dilim. Sa ganyang paraan tayo nagiging ilaw ng sanlibutan. Kapag tayo ay nahihirapan pero hindi tayo umaangal. Kapag tayo pinagsasalitaan ng masama at ginagawa ng masama pero hindi tayo gumaganti sapagkat mga anak tayo ng Diyos. Kapag nahihirapan tayo sa ministeryo pero hindi natin iniiwan ang ministeryo, diyan tayo nagiging ilaw ng sanlibutan. Basahin natin sa talata. Mateo 5. Verse 11, Matthew 5:11, mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, kayo'y pinag-uusig, at kayo'y pinagwiwika ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin.
Magalak kayo at magsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo ng langit. Kaya lang maraming Kristiyano, ang inaasahan nila, ayaw nila sa langit, gusto nila yung ganti ng lupa. Mahirap magtiis ang makasanlibutan. Magalak kayo, magsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, anong ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Verse 16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at ang kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Sa sanlibutan, marami ding gumagawa ng mabuti. Yan nga ang nagpatindi ng kasamaan ng sanlibutang ito. Bakit? Sapagkat ang sanlibutan lumalaban sa Diyos pero gumagawa ng mabuti. Hindi mo malaman kung sino nagsasabi ng totoo. Kaya't maraming nadadaya na hindi marunong sa pananampalataya. Pero anong kaibahan ng kabutihan ng Kristiyano? Bakit ang mga anak ng Diyos ikakaiba sa kanilang gawang mabuti? Sapagkat ang kabutihang binibigay sa atin ng Diyos ay lumalaban sa lahat ng pag-uusig na ibinabato sa atin ng sanlibutan. Ang mabuting gawa ng Kristiyano ay lumalaban sa depression, lumalaban sa disappointment, lumalaban sa anxiety, lumalaban sa maling salita na binabato sa atin. Damo tayong gumagawa ng mabuti habang hinahadlangan tayo ng dyablo, ng sanlibutan at ng kasalanan, dahil tayo ay umaasa na meron tayong parte sa kaharian ng Diyos, lalo tayong nagliliwanag sa sanlibutan. Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit mentras mong sinusunod ang Panginoon, parang hindi natatapos ang pagsubok. Diyan ka magliliwanag. Habang maliwanag, asahan mo na mainit sa ilalim ng ilaw. Gusto mong malaking apoy, masusunog ka, matutunaw ka. Pero kagaya ng kandila na nauupos habang nagliliwanag, gayon din naman ang Kristiyano habang namamatay sa sarili, ay lalong nagliliwanag sa sanlibutan. At kapag ka nakikita ng sanlibutan ang liwanag ng mga Kristiyano, anong nangyayari? Ituloy natin sa huling bahagi nito. Verse 16, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan. Bakit gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng bagong buhay kay Kristo? Sapagkat yung ating buhay ay naghahanda sa atin at sa mga tao para sa pinaka-importanting mensahe. Ang salita ng buhay na nasa ating Panginoong Hesukristo. Marami tayong nais dalhin sa Panginoon. Meron tayong mga evangelistic. Magtataka tayo. Bakit minsan ang ating salita, ang ating pagtuturo ng Ebanghelyo, minsan walang epekto sa tao? Ang tanong, paano mo siya inihanda sa pamamagitan ng pananalangin, pagpapasalamat at paggawa sa kanya ng mabuti? Pag nagliwanag ka sa sanlibutan, mapanghahawakan mo ang salita ng Diyos.
Hindi tayo salat sa kaalaman kung paano magbahagi sa Ebanghelyo. Gayunpaman mga kapatid, ituloy lang natin ang mabubuting gawa na ginagawa ng Diyos sa atin. Sapagkat ang Diyos, hindi siya nagsisimula na hindi niya tinatapos. Sa pangwakas na panawagan, lagi nating sinasabi, ang excuse na tao lang kasi ako. Ang Diyos na may mataas na pamantayan, binigyan niya tayo ng mahirap na kautusan. At sasabihin ng tao, paano ko masusunod yan? Tao lang ako. Kaya nga may kasabihan si Thomas Aquinas, to err is human, and to forgive is divine. Pero wag nating sabihin na tayo'y tao lamang. Tandaan natin, ang ating Panginoon ay nagkatawang tao. Kaya nga tinatawag niya tayo ngayon, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan. Kung hindi mo naririnig ang kanyang salita bilang Diyos, hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo narinig ang kanyang salita bilang tao. Ang mga apostoles, una, nakita siya bilang tao. Nang pinaniwalaan nila ang kanyang salita, unti-unti sa mga gawa ni Kristo, sa kanyang mga salita, kanilang napagtanto, tunay nga na ito ang anak ng Diyos. Lalo na lang siya'y umakyat sa langit, sinabi nila, tunay na ito ang anak ng Diyos at ito'y magbabalik para sa atin. Huwag mo sabihin na hindi mo alam ang kanyang salita, ni ang kanyang kalooban. Sa bawat mabubuting gawa ni Kristo, nag-iiwan siya sa atin ng bakas na dapat nating sundan. Sa bawat salita na binabasa natin mula sa Ebanghelyo, nagsasalita siya sa paraang ating mauunawaan. Tignan mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maaring may lengguwahe siya na hindi natin maintindihan. Sapagkat siya ay Diyos, tayo ay mga tao. Kagaya ng meron tayong lengguwahe ng mga tao na hindi naiintindihan ng mga hayop. Gayunpaman, ibinaba niya ang kanyang sarili sa ating kalagayan upang maintindihan natin siya. At marinig natin ang malinaw na salita, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan. Hindi ikaw ang nagpaplano ng iyong buhay Kristiyano. Nabibigatan ka sapagkat hindi mo hinahayaang gawin ng Diyos ang kanyang dapat gawin sa iyo. Kanyang sinasabi, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sinabi sa Hebreo na siyang nakasumpong ng kapahingahan ay siyang tumigil na sa kanyang sariling mga gawa. Ang Diyos ay gumagawa. Inumpisahan niya yan sa kapanganakan ni Kristo bilang tao. Ginagawa yan ng banal na Espiritu sa atin. Anong mas mahirap? Ang gumawa ang Diyos ng tao sa tiyan ng babae o baguhin ka ni Kristo? Si Adan galing sa lupa, binigyan ng Diyos ng buhay, hininga. Yung katawang tao ni Kristo, saan galing? Hindi galing sa lupa. Binuo ng Diyos mula sa wala.
Samantalang tayo, ilang taon ka na ngayon, lahat ng karanasan mo, pinahintulot na ng Diyos yan para dumating ang panahon na magamit mo yan. Hindi ka nagsisimula sa wala. Hayaan mong tapusin ng Diyos ang kanyang mga sinimulan. Sapagkat ang kanyang pamatok ay magaan. Mag-aral kayo sa akin, sabi ni Kristo, at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbaba ang aking puso, at makakatagpo kayo ng kapayapaan sa inyong mga kaluluwa. Gusto ko yun, ng kapayapaan ni Kristo. At pagpapalain niya ang kanyang bayan ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, banal at makapangyarihan ka sa lahat. Hinubog mo ang mensahe sa hapong ito. Hindi ayon sa plano ng manuscript, kung hindi ayon sa iyong salita, na matapos naming makita sa Jesucristo, napakaraming teolohikal na kaalaman na tinanggap namin tungkol kay Kristo. Panahon na para magkaroon kami ng isip na kagaya ng isip ni Kristo. Likhaan mo kami, O Diyos, hindi lamang ng bagong puso, kung hindi ng bagong isip. Upang sa pagbabago ng isip, matransform ang aming mga buhay at tuluyan nga kaming makasunod sa kalooban mo. Bigyan mo po kami ng pagsunod na hindi pakitang tao. Gawin mo po kaming matapat hanggang sa dulo, na may pagkatakot, may respeto sa Diyos, na nakikita mo ang laman ng isip namin at puso namin, na sinisiyasat mo ang bawat bahagi ng aming pagkatao. At eto kami, sinasabi namin na sinusunod ka namin. Pero marami kaming iniiwasang sundin. Gawin mong buo ang aming pagsunod. Naway makapaghiganti kami sa mga panahon na sinayang namin, mga pagsuway namin sa iyo, na ngayon ayaw na naming sumuway. Tulungan mo kami sapagkat ikaw ang gumagawa ng pagnanasa at paggawa upang matupad ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa sa amin. Palaguin mo kami sa pananampalataya, lubusin mo ang kaligtasan sa aming buhay. Hindi lang kami naligtas para maging bahagi ng iglesia. Naligtas kami para maglingkod kami sa iyo sa iglesyang ito. O Diyos, tulungan mo rin kaming maging mapagpasalamat palagi. Salamat sa kaisipan na ang kadiliman ng sanlibutan ay nandyan para lalo kaming magliwanag sa sanlibutan. Salamat po sa lahat ng mga salita na ibinabato sa amin na hindi totoo. Salamat po sa lahat ng pasakit dahil sa mas pinili naming sumunod sa kalooban mo. Salamat po sapagkat ginawa mo kaming kabahagi ng iyong paghihirap. Nawa sa aming pagliwanag sa sanlibutan, lalo po namin mapanghawakan ng iyong salita. Salamat po sa pangangaral ngayong maghapon. Salamat po sa iyong salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus.